O dito muna ho tayo kay Alvarez mga kababayan. Naku, eto, bumabanat si Alvarez. Ngayon ko lang ho nadaanan to, ngayon ko lang ho nakita mga kababayan ha. O, Para ayan. Congressman pa ba si Alvarez ngayon? O wala, parehas na lang natin na ano, kumbaga civilian. Hindi ko ho na-research talaga mga kababayan. Pero kung ito ay congressman pa, mukhang masyadong tahimik. Mukhang masyadong tahimik ko, mga kababayan. Nandun sa gigilid. Ano, para hong si Mark Villar. Talo siya. Talo, tumakbo. Pero talo. Hindi, ito. May chismis. Nakichismis tayo. Dito kay Pantaleon Alvarez ho, mga kababayan. No? Nung una ho, nung panahon, nung nagmamautog-mautog sila, kinabahan ho ito eh. Kinabahan ho ito, mga kababayan. Bakit? Ay, nako po. Siguro, nung nasa kalagitnaan siya, nung mautog, bumabanat. Di ba? Hindi niya na-realize na pinapabaliktad niya. Yung mga pinapatalikod niya ng suporta sa gobyerno, yung mga mga militar, mga bossing. Napansin no, ng mga kapwa niya, mga kongresista, napansin no, nung mga congressman, napansin nung mga senador din no, napansin ng mamamayang Pilipino. Medyo naglaylo. Medyo hindi, sabi ko, putik na yan Nagtago na yata si Alvarez, pambansang nanay, nagtago na yata si Alvarez, tumahimik ko mga kababayan. Tapos mga ilang buwan, isang buwan lang o 3 buwan ang nakaraan, mga bossing. Inexpose nung anak yung mansyon ni Alvarez. Pero, hindi na sinagot ni Alvarez yun, mga boss. Kasi kapag sumagot pa siya, lalaki nga naman. No? Baka mas madami hong maungkat, mga kababayan. Pero mo yung pinakita nung anak niya, pagkalaki-laki. Pagkalaki-laki. Tapos yung papunta, may nakapader pa ho ha. Mga kababayan, iba. Eto, buwabanat si Alvarez. Pakinggan ho natin. Oo nga pala, sabi ni Ma'am Marites Musni. Oo nga pala, siya yung nagyaya ng aklas sa gobyerno. Tapos biglang tumahimik, natakot, kinabahan. meron daw inalok na 150 million per congressman para pumirma doon sa impeachment complaint. Ayan, yan ho yung pinapakalat ng mga DDS, mga boss. Di ba? Naalala nyo, yung isang bata-bata ni Inday Sara Duterte. No? Yung yung Becky Mon. Ano sabi? Based on what we've heard, bulto-bultong pera o madaming pera ang nakalagay sa itim na bag at ibinibigay doon sa mga congressman na pipirma para doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero ang ginamit nila based on what we've heard, kung ano lang po yung narinig namin. Meron po kaming narinig na ganito, ganyan. Sa madaling salita ho, mga kababayan, chismax, chismis. Hindi nila ho kasi pwedeng diretsuhin eh. Hindi po nila pwedeng diretsuhin na sabihin na meron akong mga nakita, no? Meron akong mga nakita o meron akong ganito, ganyan na alam na nagbabayad ng 150 million per congressman si Martin Romualdez para ipa-impeach si Inday Sara Duterte. Hindi ho. Kabado ho yan mga makasuhan, mga bossing. Pero itong maririnig natin kay Pantaleon Alvarez, same lang ho. No? Parehas ba na to, mga kababayan? Pakinggan nyo. Versus Vice President Sara. Nabalitaan niyo po ba to or naalok ka po ba? Nabalitaan ko yan, Attorney Karen. Nabalitaan, mga kababayan, di ba? Parehas na parehas, nasa agap ng chismis ko yan. No? Pero daw ho, mga bossing, ano nangyari? Inalok ka ba o hindi? Pero hindi ako naalok dahil alam naman nila na baka mag-witness pa ako dyan. Chismis nga. Di ba? Hanggang ganun lang ho sila, mga kababayan, paulit-ulit. Based on what we've heard, nabalitaan ko, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Puro ganun lang ho. Dahil hindi sila pwedeng magsalita at baka makasuhan ho. No?
Nabalitaan ko. Sino nagbalita? O, turo mo kung sino yung nagbalita. Oh. So, yung 150 million na yan na sinasabi nila, syempre hindi naman lahat cash yan. May mga part cash, meron ding portion, mga promises no, sa infrastructure projects, yung mga AKAP, AX. So, iba-ibang components yan. Sige nga, hindi ganito ho, mga kababayan. Hamunin natin si Pantaleon Alvarez, ituro niya mismo yung nagsabi o yung nagbalita sa kanya. Di ba? Yung nagsabi hanggang sa matuntun natin kung sino yung nagpapakalat ho niyan, mga kababayan. Feeling ko kapag tinanong natin o sinabi o hinamon natin si Alvarez na sabihin kung sino yung mga nagpapakalat at nagbalita sa kanya, sasabihin niyan, ay hindi pwede. No? Pinoprotektahan ko yun. No? Nangako ako na wag sabihin. Ganyan no ang mga magiging style niyan, mga kababayan. Kasi wala naman pong ituturo. No? Tingin ko, gawa-gawa lang nitong mga ito. Gawa-gawa lang nila yan, mga kababayan. Mahilig sila sa mga gawa-gawa ho, mga bossing. Dahil hindi po kayo pumirma sa impeachment, meron po bang kayong napansin na consequences? Meron po ba kayong mga nabawasan na allocation sa district ninyo? May naramdaman po ba kayong consequences? Yung impeachment, kung maalala na Uy, sandali. May sinasabi. May sinasabi yung DDS. India news last night sa India, si Bongbong and Lisa pinagbabato at sinigawan ng mga tao sa India netizen. Sinigawan sila na no drug addict allowed in India. Nakita nyo na mga DDS, bumaba na to. Sino kaya maniniwala dito? Samantala ngayon kakapakita lang ho natin nung video ni Pangulong Bongbong Marcos kung paano sinalubong ho, mga kababayan. Ganyan ang style ng mga DDS, mga kababayan. No? Panay fake news ho. natin, ginawa nila after na nung napirmahan yung General Appropriations Act. So, yung budget ko bawas na. At hindi naman ako nagtataka dahil 3 taon nang ginagawa sa akin yan eh. Day 1 pa lang hanggang day 2, day 3, ganun pa rin. So, Baka kung saan mo lang daw dadalhin. Yung budget, kaya wala na din tiwala sa iyo. No, pero ang importante, dapat mapatunayan ninyo na talagang binabayaran po o binayaran yung mga tao na pipirma para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Dahil hanggat wala kayong naipapakita na ebidensya, sorry, chismis yan. No? Hanggang dyan lang, chismis yan. Mga kababayan. Hanggang dyan lang ang mga DDS. Sabi ni Biyahe ni Dad, watching idol, salamat. Mahilig sila ng mga ganyan-ganyan lang. Kasi ayaw nilang rumekta, hindi nila kayang sabihin. Hindi nila kayang magpangalan. Kayo ho ba, mga kababayan, may narinig na po ba kayo na congressman na nagsabi na, eto po, actually, pumirma po talaga ako pero hindi ko alam kung ano po yung pinirmahan ko doon eh. May umamin ba na congressman? Wala naman ho, mga bossing. At ako ho ay naniniwala, mga kababayan, kung tayo po na simpleng mga Pilipino, simpleng mamamayan, alam natin kung ano po yung mga nangyayari sa Congress. Di ba? Yung pa kayang mga congressman na yan ang kanilang trabaho na araw-araw po na nasa loob ng Congress. Pero sorry, hindi po kasali dyan si Pulong Duterte. Dahil mukhang pala absent po yata si Pulong, mga kababayan. Nangarap, pinangarap, gustong maging House Speaker ng kapatid na si Inday Sara Duterte, si Pulong Duterte. Kaya lang po, hindi uubra ho doon, mga bossing, ang laging absent. No? Mas madami pa po yata ang attendance ni Boss Pulong doon sa beer house. kesa ho dito sa House of Representatives, mga kababayan. Nakita nyo si Pulong tapang doon sa loob ng sa loob ng beer house. Ganun pa
Sasaksak pa. Oh. Di ba? Baka pwede. Mas okay. Beer house speaker. Pwede yun. Mas tutugma po. Di ba PBC 62? Oh. Ulitin namin, Pantaleon Alvarez, kung walang matibay na ebidensya, yaan ay mananatiling chismis lang. Di ba?